kailangan din nilang lakarin ang ilang bundok at kadalasan ng ilang oras pa. Minsan nga may mga tulay na sira o mga dinadaanan na naharangan ng malaking guho. Kung tayo mga taga-syudad ay isa o dalawang sakay lamang sa pupuntahan. Maraming lugar ngayon, hanggang ngayon, mga kapatid, sa ating mga lalawigan, ay may mga bata na araw-araw ang pakikipagsapalaran. At pagkatapos habang mga kaklase ay naghahapunan na sa gabi, siyempre, o natutulog na lamang, ang mga kawawang estudyanteng ito ay naglalakad pa rin pauwi. At lahat ng yan ay kailangan nilang gawin dahil pangarap nilang matakasan ang ganyang klaseng kapalaran na siya ring naging kapalaran ng kanilang mga magulang. Dahil naniniwala sila na ang edukasyon daw ang siyang susi para makalabas ng kahirapan. Sa kasamang palad, hindi lahat ay nagtatagumpay. At kakaibang tiyaga at tatag ang kinakailangan para gawin ito sa mortal na katawan. At sa ating kwento sa araw na ito sa Sana Lord, mga kapatid, isang guro mula sa kabiasnan ng Sarangani ang may mauunawaan. At ito ang pinagdadaanan ng mga mag-aaral na nabubuhay sa liblib na kabundukan. Siya po, mga kapatid, si Teacher Glenn. At ang kanyang mga pinagdaanan, ang kanyang sakripisyo, ang kanyang pinaglaban, ang kanyang mga kabiguan, at kung sa huli ba, ay matutulungan niyang makamit ang pinangarap ng kanyang mga estudyante. Simulan na po natin sa dulang sinulat ni Didit Tanhuacio Marasigan na pinamagatang Sa Dulo ng Lubid sa Gitna ng Ilog. Ma'am, pinatawag niyo ra po ako? Yes, Glenn. Please, come in, come in. Good morning, ma'am. Pasensya na. Tinapos muna namin yung flag ceremony sa school bago kami sumaglit dito sa Education Agency Office. Okay lang, Glenn. Sige, maupo ka. May sasabihin akong importante sa'yo. Yes, ma'am. Salamat po. Ikaw ang napili naming ilipat ng assignment. Pero nasa sa iyo naman kung tatanggapin mo. Ma'am? Pero sana tanggapin mo kasi ikaw ang best candidate na maipapadala namin sa assignment na to. Nakikinig po ako. Hindi ka naman aalis dito sa Sarangani. Gusto lang namin na ikaw ang magpatuloy ng naumpisahan ng dati nating guro. Wala na siya at ang school ay neglected and stopped functioning. Kaya kailangan may magtuloy ng pagtuturo. Naiintindihan ko po. Pero saan po ang eskwelahang ito? Iyan ang ipaliliwanag ko sa iyo. Makinig kang mabuti. Mula nung dumating ka, hanggang ngayon na kumakain tayo ng hapunan, tahimik ka lang. Dindi, pahinga muna ng tubig. Oh, eto. Dahan-dahan kasi ang kain. Wala namang humahabol sa'yo eh. Nagugutom kasi ako. Ang laki na nilakad ko pa wala kasing dumating na habal-habal. Oo nga, minsan talaga walang masakyan mula sa bayan. Dindi, sana okay lang sa'yo ang naging desisyon ko. Desisyon na ano? Inalok ako ng Education Agency Office na ilipat na assignment. Sa ibang probinsya? Hindi, dito rin sa Sarangani. Pero, saan? Bago ako sabihin kung saan, gusto kong maintindihan mo kung gaano kabigat ang responsibilidad na ito. Bakit kinakabahan ako sa halip na matuwa sa ibabalita mo? Dindi, nahinto sa pag-aaral ang mga bata dahil yung teacher na nagbukas ng eskwelahan, nagdesisyong sumama na sa asawa niya sa Maynila. Okay, sige. Nakikinig ako. 1 taon nang walang nagtuturo sa mga bata. Hindi rin alam ng Education Agency Office kung ano na ang kalagayan ng eskwelahan. Bakit? Education Agency Office nga sila, so dapat alam nila, di ba? Nakakapagtaka naman. Ang dahilan, nasa bundok ang school. 2 oras na paglalakad mula sa pinakamalapit na sitio.
At ikaw ang gusto nilang ipalit sa umalis na teacher? Oo. Hindi. Ayoko. Hindi naman napakalaki ng sahod mo para magsakripisyo ka ng ganyan. Hindi. Tinanggap ko na ang assignment. Ano? Tinanggap mo na hindi mo na ako tinatanong? Pero dito pa rin naman yun sa probinsya natin. Makakauwi pa naman ako araw-araw. Hindi yun, Glenn eh. Hindi issue yung tungkol sa pag-uwi. Yung gagawin mong sakripisyo para makapagturo. Mula sa pinakamalapit na sityo, maglalakad ka ng 2 oras papunta sa lugar ng pagtuturo. At hindi natin alam kung sa paglalakad mo ng mag-isa, may masalubok ng iligaw na hayop, bigla kang sakmalin o kaya ahas, bigla kang tuklawin. Sino tutulong sa'yo? Ayoko. Sabihin mo sa supervisor mo na iba na lang ang i-assign nila na teacher. Hindi. Kawawa naman ang mga bata. 1 taon na silang nahinto sa pag-aaral. Pero Glenn, araw-araw ako mag-aalala sa'yo. Alam ko ang ginagawa ko. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Mag-iingat ako. Isa pa, bago ako pumunta roon, magtatanong ako kung aling daan ang karaniwang dinadaan papunta sa bundok. Hindi ka dapat mag-alala. Hindi kami ipapadala ng education agency sa lugar na pwede kami mapahamak. Pero Glenn... Dapat matuwa ka pa para sa akin. Isa itong opportunity para magawa ko ang mga vision ko sa pagtuturo. Mag-isa kong sisimulang muli ang school. Ako ang mag-i-implement sa sarili kong palakad. Magtuturo ako sa paraang maikinabang ng gusto ang mga katutubo. Hindi mo kasi alam kung paano ako mag-aalala sa'yo eh. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong bibigyan ako ng guide para makarating doon. At makakabalik ulit rito. Pangarap ko ito. Sana maging masaya ka rin para sa akin. Ito ang details ng assignment mo. Nasa bag ang teaching materials na dadalhin mo doon. Okay po, ma'am. Pero bakit nakabalot ng plastic ang bag? Tatawid ka ng ilog para marating ang kabilang bundok. Ang sabi sa amin may panahong tumataas ang tubig sa ilog kaya just to be safe na hindi mababasa ang teaching materials, binalot naming mabuti ng plastic. I suggest na ang mga gamit mo rin, ibalot mo ng plastic bago ka umalis dito, ha? Hindi baling mabasa ka, Teacher Glenn. Huwag lang ang mga gamit mo at teaching materials. Wala pa akong dalang tuwalya kung mababasa ako. I'm sure may pamalit kang damit. Yes, ma'am. In case napawisan ako ng gusto sa paglalakad. Well, in that case, magpabili na lang tayo para kumpleto ang gamit mo bago ka umalis ngayon. Sige po, salamat, ma'am. Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo at tinanggap mo ang assignment na to. Malaking challenge sa akin, ma'am, pero kung matututo ang mga bata, ako ang magiging pinakamasayang guro dito sa Sarangani. Good. I'm happy to hear that. Good luck, Glenn. Dahan-dahan pare, madulas ang daan dahil maputik. Matapos ang malakas na ulan, makakarating din tayo sa dulo ng sitio. Mas mahirap kapag sumemplang tayo at masisira ang motorsiklo mo. Salamat pare, may kumakaway na sa akin. Siya siguro ang susundo sa akin. Kumpleto na ang bayad ko. Ingat sa biyahe pabalik sa bayan. Sir, kayo ba yung bagong guro? Opo, ako nga. Ano po? Ako po si Efren. Isa po sa naninirahan sa bundok. Tutulungan ko na ako kayo sa mga dala niyo. Salamat mga Efren. Yung mga katribo ko naghihintay na sa ilog. May mga kasama kayo? Opo, sir. Tumaas ang ilog dahil sa pagulan eh. Malakas ang ragasan ng tubig. Tatawid tayo habang nakahawak sa lubid. Nakahawak sa lubid? Opo. Ibig sabihin, malalim ang ilog? Parang gano'n na nga ho. Kasi kapag may bagyo o kaya bagong buhos ang ulan, tumataas po talaga ang tubig. Lumalakas ang ragasa. Pero kapag mainit ang panahon, hanggang tuhod lang ang tubig. Pero wag ho kayo maglala, sir. May 5 ako kasama. Tutulungan namin kayo. Sisiguruhin namin makakatawid kayo ng ligtas sa ilog.
Sir Glenn, tatawid na po tayo. Sige. Buhat na po ng mga kasama ko yung mga dala niyong bagahe. Sila na po magtatawid ng mga gamit nyo. Sisiguruhin namin na hindi mababasa yung mga gamit. Ano po? Okay. Handa na akong tumawid sa ilog. Sige po, sige po. Nandito lang ako sa likod niya, sir. Hawak lang na maigpit, ha? Hawas ka lubid para hindi kayo tangay ng tubig, ano? O sige, mga friend, tayo na. Sige po. Diyos ko, umpisa pa lang ito. Pag nakatawid na kami sa ilog, 2 oras pa kami maglalakad. Bahay niyo po ang loob ko. Tinanggap ko ang hamon dahil gusto ko makapagturo sa bundok. Uy! Ay, sir, kapit. Yan. Kapit lang sa lubid, kapit. Yan. Sige, diretso. Malayo pa ba, mga friend? Nako, sir, medyo malayo pa po. Pero kung napapansin nyo, pakit na po yung paglalakad natin. Kaya daan-daan lang para hindi po kayo madaling hingalin. Sandali, mga friend. Bumaon ang sapatos ko sa putik. Hindi ko maiingatan pa ako. Sir, kung hindi nyo po ikakagalit, baka mas mabuting tanggalin nyo na lang po yung sapatos at magpaana lang po muna kayo tulad po namin. Mas mapapabilis po ang paglalakad nyo, sir. Sige. Total, puno na rin ang putik ang sapatos at pantalon ko. Magpapaan na rin ako. Po, sige po. Natatanong ko na sila! Ina! Natatanong ko na sila Mang Efren! Kasama na po nila ang bagong guro! Bakit ka ba tuwang-tuwa riyan? Iyang teacher na yan, iiwan din tayo tulad ng ginawa ng unang guro na nagturo dito. Siguro naman po, Ina, hindi na. Hindi ako sasalubong sa guro na yan. Pare-pareho lang sila. Sasalubong po ako, itatanong ko ang pangalan niya. Kulot! Hoy! Bumalik ka rito! Kulot! Uminom po muna kayo ng tubig. Galing ito sa balon, malinis po ito. Salamat, mga Efren. Uhaw na nga ako. Naubos ang baon kong tubig. Mang Efren, siya po ba yung bagong guro? Ay, oo, Kulot. Sir, siya po si Kulot. Talagang madaldal po ang batang to eh. Nalungkot siya nang hindi na bumalik yung guro nagpasimula ng eskwelahan dito sa lugar namin. Ganun ba? Natutuwa akong makilala ka, Kulot. Ano pong pangalan niyo? Teacher Glenn. Tawagin mo akong Teacher Glenn. Teacher Glenn, matututo po ba akong bumasa at sumulat? Hindi ka pa marunong bumasa at sumulat? Hindi pa po eh. Nung dumating po kasi yung unang guro dito, mas madalas akong tumulong magtanim kaysa mag-aral. Ayaw po ni Ina na mag-aral ako. Totoo ba ito, mga Efren? Opo, Sir Glenn. Mas importanteng makatuwang ng mga magulang ang bata sa pagtatanim kaysa payagan sila mag-aral. Kung ganun, ang mga magulang una ko dapat makausap. Ako na po magtitipon sa kanila. Saan niyo sila pupulungin? Sa eskwelahan. Nasaan ba rito ang eskwelahan? Ituturo ko po sa kanya, Mang Efren. Ako na po magtuturo. Tayo na po, Teacher Glenn. Sige. Mga Efren, ang mga gamit na dala ko ay... Papasunod ko sa mga kasama ko. Sila na ang bubuhat. Dadali nila sa dating classroom, ha? Maraming salamat. Sige po. Dito po, Teacher Glenn. Ito po, oh. Ito yung dating classroom. Dati po sumisilip ako rito pag nagtuturo yung dating guro. Pero sinusundo ko ni Ina at pinababalik sa bukid. Kaya kahit po gusto ko mag-aral, hindi po natutuloy. Huwag kang mag-alala, Kulot. Gagawin ko ang lahat para makumbinsi ang mga magulang mo na payagang mag-aral dito ang mga anak nila. Salamat po at sana po kahit anong mangyari, huwag po kayong umalis dito. Hindi, nangako ako magturo. Tutuparin ko yung Kulot. Pero, itong classroom, Bakit po? sirang-sira na ang dingding, parang may mga butas na. Galing sa tama ng bala. Po, kasi po yun ay... Ay, Kulot! Kulot! Hinahanap ka na ni Minnie, yung nanay mo. Umuwi ka muna. Opo, Mang Efren! Sir, narito na po yung mga gamit na dala nyo.
Saan po namin ilalagay? Paibaba na lang muna malapit sa pinto. Sige. Ibaba niyo na muna. Tapos pakitawag niyo yung mga magulang. Kakausapin ni Sir Glenn, ha? Opo, Mang Efren! Di ba, kung bahala. Mang Efren, sira-sira na ang dingding ng classroom. May butas din ang bubong. Walang blackboard. Walang mga upuan para sa mga estudyante. Isa-isa pong nasira ang mga gamit nang wala nang dumating na guro para pumalit sa unang guro. Kailangan i-report ko ito sa Education Agency Office. Hingi ako ng budget para maipagawa natin ito. Hindi ako makapagsimulang magturo kung hindi maayos ang classroom. Naiintindihan ko po, sir. Opo. Maaring ang ibigay sa akin budget para sa materyales lamang. Matutulungan niyo ba akong itayo ang bagong classroom? Nako po, sir. Marunong kami magtayo ng sarili namin mga kubo. Kaya matutulungan namin kayo dito sa classroom. Okay. Sige. Salamat, Mang Efren. Iwan niyo muna ako. Ililista ko ang mga kailangan kong i-report sa aming opisina. Opo. Maglalaga lang po muna ako ng kamote at saba para may makain kayo. Alam kong gutom na rin kayo, Sir Glenn, ha? Sandali lang po. Salamat po, Mang Efren. Masarap po yun. Ako, bagong pitas. Salamat. Diyos ko, ang bigat ng responsibilidad na ibinigay nila sa akin. Nag-aaral ako ng maraming taon para magturo, para maging guro. Pero wala akong alam paano magsimula ng paaralan. Lalo na ang magtayo ng isang classroom. Ang lugar na ito, liblib. Maraming no read, no write. Kanina walang sumalubong sa akin. Parang takot sila. O hindi nila gusto na may dayuhan dito. Tanging si Kulot ang sabik na sumalubong sa akin. Pero hindi ako aatras. Tinanggap ko ang assignment na ito, kaya paninindigan ko. Lord, ikaw nang bahala sa akin. Ituro mo ang dapat kong gawin. Dindi? Kanina pa kita hinihintay. Ginabi ka na. Nakailang init na ako sa ulam natin. Pasensya na. Napagod kasi ako. Huli ka, akin na yung gamit mo. Maupo ka na sa mesa, sabay na tayong kumain. Hindi ka pa ba nagapunan? Ayokong nalilipasan ka ng gutom, ha? Okay lang. Habang nagluluto ako, patikim-tikim naman ako. Nga pala, Dindi. Baka lingguhan na lang ako umuwi. Bakit? Mahirap palang umakyat sa bundok ng umaga. Tapos ilang oras na lakad ulit pababa ng bundok. At isang oras pa ulit na biyahe. Sakay ng habal-habal para makauwi rito. Mapapagod ako ng husto. Idagdag pa ang gasto sa pamasahe. Ngayon pa? Ngayon pang ano? Glenn, susurpresahin sana kita. Galing ako sa health center kanina. Buntis na ako. Magkaka-baby na tayo? Magkakaanak na tayo, Dindi! Oo, pero mukhang mag-isa ko itong mararanasan. Dahil sa mas maraming araw kang nasa bundok, kaysa kasama ako rito. Mga Efren, kumusta ang classroom? Nakatawid pa ako ng ilog bago lumakas ang buhos ng ulan. Nabasa po lahat ang gamit, Sir Glenn. Pati yung mga libro na dala nyo. Nako. Naku, hindi. Nasaan? Gusto kong makita. Nandun po, nasa classroom. Tayo na, bilis. Nako. Sige, dahan-dahan lang po. Naku, hindi. Hindi to pwede mangyari. Nako, paano na po ngayon? Titinan ko kung makakahingi ng bagong teaching materials. Tapos, pag umaraw na, susubukan nating patuyo ng mga nabasang gamit. Pansamantala, pag tumila ang ulan, titipunin ko pa rin ang mga bata. Papakita ko sa kanila ang itsura ng alpabeto at ipaparinig ko ang tunog para mabigkas nila ito. Hindi ako babalik sa kapatagan na hindi nasisimulan ng pagtuturo sa kanila. Matagal bago maaprubahan ng materials sa pagtatayo ng bagong classroom. Pero yung materials for teaching, pwede nating palitan agad. Salamat po, ma'am. Kamusta ka naman, Glenn? Yung totoo ba, ma'am? Huwag mo nang sagutin. Alam kong mahirap. Pumayat ka na nga pero sana makapagtiyaga ka pa, Glenn. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Itutuloy ko ang tinanggap kong assignment.
Walang pwedeng maging dahilan para umatras ako sa pagtuturo ko sa mga katutubo. Sir, ito na lang pong dingding ang tatapusin at magagamit na po itong bagong classroom. Salamat sa pagtulong mo, Mang Efren. Kung hindi mo tinawag ng iba pang kalalakihan dito sa tribo, hindi ko matatapos ang classroom. Gusto ko rin po talagang matutong bumasa at sumulat ang mga bata, Sir Glenn. Nako, ako rin. Kaya kahit wala akong alam sa pagkakarpentero, lakas loob kong pinasimulan ang pagpagawa nitong bagong classroom. Hindi po ito may tutumba agad ng bagyo. Siniguro namin matibay ang pundasyon. Pati mga kahoy na ginamit, kami po mismo ang kumuha sa gubat. Oo, Mang Efren. Hindi ko makakalimutan ang tulong ninyo. Sana lang po huwag kayo matulad sa unang guro na pinadala rito. Pasensyahan nyo na siya. Ang sabi ng supervisor namin, nagtrabaho sa Maynila ang asawa niya at isinama na rin siya. Naku, hindi po yun ang tunay na dahilan, sir. Kung hindi yun, ano? Ano po kasi, ang Teacher totoo... Glenn! Ay, naku, sige. Teacher Glenn, ay, magandang araw po. Oh, Mini, kumusta? Kasama mo pala si Kulot? Ay, ang sabi niya kasi, unang araw daw ho ng pagtuturo ninyo. Gusto niyang narito siya. Payag ka nang mag-aral si Kulot? Opo, teacher. Nakita namin ang pagsisikap ninyo na paggawa ng bagong classroom ang mga bata. At iyong mga gamit na nabasa at nasira ng matinding ulan. Pinalitan niyo rin, sir. Nakita naming totoong pagmamalasakit ninyo. Kaya po, Teacher Glenn, pinayagan niya ako ni Ina na mag-aral ulit. Isa lang po sana ang pakiusap ko. Ano naman yun? Kapag anihan ho ng tanim naming gulay, kung pwedeng tutulong muna si Kulot sa amin bago pumasok dito. Okay. Sige, Mini. Basta ipaalam niyo sa akin kapag mag-aani kayo, ha? Bibigyan din namin kayo, sir. Nako, wag na. Alam kong ititindan niyo pa iyon sa kabayanan. Mas kailangan niyo yun, Mini. Salamat na lang. Ay, hindi, sir. Bibigyan ho namin kayo. Kaunting tulong sa ginagawa niyong sakripisyo para sa mga bata dito sa aming tribo. Ikaw ang bahala, Mini. Pero ikaw naman, Kulot. Maupo ka muna sa labas. Tatapusin lang namin ni Mang Efren ang pagpapako nitong dingding. Ito na ang huli naming tatapusin at maya-maya magsisimula na tayo ng klase. Opo, pero kung may maitutulong po ako, sabihan niyo lang po ako, Teacher Glenn, ah. Okay, kapag may dumating na bata, sabihin mong maupo na lang muna dyan sa labas habang inaayos ko pa rito sa loob, okay? Sige po. Alis na rin ho ako, Teacher Glenn. Maraming salamat ho ulit. Mang Efren, sino yung lumapit kay Mini? Armado siya. High-powered na armas? Sundalo ba yun? Ay, yun yung tunay na dahilan kaya hindi na bumalik dito yung unang teacher na nagturo. So tama yung tingin ko sa mga butas sa dingding nitong classroom. Nung una akong dumating dito, may mga tama ng bala. Ay, Sir Glenn, Hindi mo sinabi sa akin ang totoo, Mang Efren. ayoko po kasing matakot kayo. Mababait naman po sila sa amin. Ganyan na sila. Kapag may dumarating na dayuhan dito sa bundok, nagtatanong sila, nag-iimbestiga. Hindi mo pa rin sinagot ang una kong tanong. Sino ang mga armadong tao na yon? Sir Glenn, siya ang pinuno ng mga rebelde dito. Dito po sila nagkukuta. Naku, sobrang lakas ng buhos ng ulan, Mang Efren. Paano ko makakauwi nito? Kapaula ang ilog na tinatawiran mo sa Glenn. Ay, hindi pa pwede tumawid. Hindi makakatulong ang lubid dahil wala makakatawid para itali ito sa kabila. Pero naghihintay ang misis ko. Nagka-signal na kanina ang cellphone ko at na-receive ko na ang text niya. Mga anak na raw siya. Naku, pasensya na Sir Glenn. Delikado talagang tumawid ngayon sa ilog. Wala tayong magagawa kundi bumalik sa sitio, doon sa taas ng bundok. Eto ang kape, Sir Glenn. Nakapagpadingas na kami ng apoy matapos suminto ang ulan kaya nakapagpakulo na kami ng kape. Maraming salamat, Mini. At saka, may gusto kong kumausap sa inyo. Sumama ka sa akin. Hindi kita kilala. At saan mo naman ako isasama? Kailangan natin mag-usap. Mini, tawagin mo si Mang Efren. Hindi ko sila kilala. Gusto lang namin malaman kung sino ka. Kung wala kang tinatago, buhay kang babalik dito.
Yung totoo. Gusto ko malaman kung sino ka talaga at anong ginagawa mo dito sa sityo. Isa akong guro. Kahit i-check nyo sa website ng Education Agency. Na-assign ako sa probinsyang ito. Hindi ka sundalo? Hindi ako sundalo, sir. Wala kang kaibigang sundalo? Kaibigan, wala. Pero kung bababa kayo sa kabayanan, maraming checkpoint. Siyempre, bilang guro, halos kilala ko na ang mga mukha nila. Dahil bago ako na-assign dito, araw-araw akong bumabiyahe patungong eskwelahan. Nakikita ko sila sa paglalakad ko. Yun lang, sa ganyang paraan, may kilala akong mga sundalo. Pero hindi ko sila kaibigan. Para saan ba talaga dinala mo ako rito sa inyong kuta? Hindi ka espiya ng militar? Paano ako magiging espiya? Teacher nga ako! Araw-araw kong sinusugal ang buhay ko para maturuan bumasa at sumulat ang mga bata sa bundok na to. Yun lang ang pakay ko. Hindi ko nga alam na may kuta ng rebelde dito eh. Malalaman ko rin kung nagsasabi ka ng totoo. May mga tao ako sa kapatagan. Paiimbestigahan kita. Kahit magtanong mo ako sa kapatagan, wala kang makukuhang masasamang impormasyon. Dito ako isinilang. Dito ako lumaki. Hanggang naging guro ako. Malalaman ko rin ang totoo, Teacher Glenn. At huwag kang magtatangkang takasan ako, ha? Nakasubaybay ang mga tauhan ko sa'yo. Ang lakas naman umiyak ng junior ko. Oh, ayan. Tumahan na siya. Dindi, huwag ka na magalit sa akin. Talagang mataas ang tubig sa ilog. Walang makakatawid. 2 araw pa ang hinintay ko bago bumaba ang tubig. Tsaka lang kami nakatawid ni Mang Efren. Dinala ako sa ospital ng Hilot. Nag-alala siya na baka hindi ko kayanin ang panganganak na normal. Dahil una, panganay. Tapos wala ka pa. Mag-isa ako ng anak. Ang kasama ko yung Hilot. Yung doktor at yung nurse. Wala ka sa tabi ko. Pasensya na. Pasensya na talaga, mahal. Hindi mo alam kung paano ako nag-aalala sa'yo. Mag-resign ka na. Dito ka na lang magturo sa bayan. Hindi. Nagsisimula pa lang akong magturo. Maawa ka naman sa mga bata. Kung makikita mo ang saya nila habang tinuturuan ko sila, hindi mo masasabing itigil ko ang pagpunta sa bundok. At paano kami ng anak mo? Paano na kayo nang may baby na tayo? Kakausapin ko ang pinsan ko na tulungan ka habang nagpapalakas ka pa. Ikaw ang gusto kong pumirmi rito sa bayan eh. Para araw-araw ko nakakauwi. Hindi tulad ngayon, lingguhan ka nalang umuuwi. At kapag may bagyo, lalo kang tumatagal sa bundok. Hindi. Sana maintindihan mo ang trabaho ko. Commitment ito. Hindi madali na kapag hindi ko nagustuhan ang sitwasyon ay basta na lang ako magpapalipat ng assignment o kaya magre-resign. Hayaan mo, magre-request ako sa supervisor namin na mag-a-assign ng mga kasama kong teacher doon para may kahati ako sa trabaho. Glenn, natatakot lang ako kapag malayo ka sa amin. Lalo na ngayon may baby na tayo. Alam ko, Dindi. At nag-aalala rin ako sa inyo. Pero sana maunawaan mo rin ako. Buong buhay ko, ito ang pangarap ko. Ang maging teacher. Ang makapagturo sa mga lugar na ang edukasyon na hindi kasi accessible dito sa bayan. Deserve din ng mga bata sa bundok na matuto. Deserve din nila magkaroon ng magandang kinabukasan. May 5 pares ng damit na naka-empake na sa bag mo. Salamat, mahal. Mag-iingat ka. Lagi mong iisipin na naghihintay kami ni baby sa pag-uwi mo. Oo, mag-iingat din kayong palagi. Ikaw, alagaan mo ang sarili mo. Huwag kang magpapalipas ng gutom, ha? Oo, hindi. Basta kapag umapaw ang ilog, huwag mo na rin piliting tumawid May intindihan ko naman, Glenn. Balang araw, kapag medyo malaki na si baby, may isasama ko na kayo sa bundok. Makikita mo kung gaano kalaking tulong na may eskwelahan doon. Naniniwala ako, Glenn. Huwag na natin to pag-usapan. Alam mong kung ako ang masusunod, gusto kong dito ka nalang magturo sa kapatagan. Pero bilang respeto sa pangarap mo, susuportahan ko na lang ang gusto mo. Huwag ka nang umiyak, Lindy. Mahal kita. Mag-ingat ka. Mahal din kita.
kayo ni baby. Para sa inyo ang mga pagsisikap ko. Sige na, aalis na ako. Huwag ka na umiyak ha. Sige mga bata, itaas ang kamay ng nakatapos ng magsulat. Ako po, teacher. Tapos ko nang kopyahin yung nasa pisara. Akin na ang papel mo, Kulot. Titingnan ko. Heto po. Very good! Walang letrang lumampas sa linya. Naisulat mo rin ang buo ang pangalan mo, Kulot. Leticia Abrego. Opo, Leticia Abrego. Ano ang gusto mong itawag ko sa'yo? Kulot pa rin po. Sige, kung yan ang gusto mo, bumalik ka na sa silya mo at hintayin nating matapos magsulat ang mga kaklase mo, okay? Opo, Teacher Glenn. Ano yun? Daba! Daba kayo lahat! May enkwentro! Naku, tama! Mga bata! Magsita pa kayo! Wala mag-aangat ng ulo! Sir! Sir Glenn! Huwag po kayong lalabas! Kailangan natin tumigil ang putukan! Naku! Diyos ko! Iligtas niyo po kami! Iligtas niyo po kami! Ano nangyari kanina, Mang Efren? Enkwentro sa pagitan ng mga rebelde at mga sundalo. Madalas ba itong mangyari? Bihira naman, sir. At ito yung dahilan kaya hindi na bumalik yung nagturo dito sa sityo. Ito yung hindi namin masabi sa inyo dahil baka hindi ka na rin bumalik. Naiintindihan ko naman, pero Mang Efren, pinaglihiman niyo ako. Patawarin niyo po kami. Gusto lang namin magkaroon ng paaralan dito. Ayaw namin lumaking mga bata. Hindi to alam ng supervisor namin. Ang alam nila sa opisina, kaya nag-resign ang teacher dito dahil isasama siya sa Maynila ng asawa niya. Hindi ko po alam kung bakit hindi niya sinabi ang nangyayaring enkwentro dito Pero masisiguro ko sa inyo, sir, hindi kayo sasaktan ng mga rebelde. Alam po nilang pagtuturo lang po ang pakay niyo rito. Paano natin yan matitiyak? Hindi sila naniniwala sa akin na hindi ako espiya. Marami po silang paraan para mag-imbestiga, sir. Natitiyak kong maliliwanagan din kung sino ka nga talaga. Gusto mong mag-leave muna? Kung pwede po sana habang nagpapalakas si Dindi. Naawa kasi ako sa asawa ko. Wala ako nung nanganak siya. At ngayon, lingguhan lang ako makauwi para lang maglaban ng damit. At kinaumagahan, umaalis din ulit ako. Wala nang pagkakataon na maalagaan ko man lang ang panganay namin. Ay, naiintindihan ko, Glenn. Pero madidisrupt ang pag-aaral ng mga tinuturuan mo. Mag-iiwan naman ako ng learning materials na pagpaparaktisan nila. Habang wala ako, hindi ko po sila abandonahin. May mga aklat akong inihanda na sasagutan nila habang nagbabakasyon ako. At iche-check ko yon pagbalik ko. Anong klaseng learning materials yan? Wala ka pang isang taon na nagtuturo. Matching the colors, symbols, figures, and practice writing po, ma'am. Mga primary learning lessons. Magagawa nila yon on their own. Ay, nakapagtataka. Hindi ikaw to. Ma'am? May nangyari. At ganito rin noon nang nagpaalam sa akin ang unang teacher na na-assign doon. Ma'am, talagang yun ang dahilan. Gusto ko lang matulungan si Mrs. habang nagpapalakas siya. Glenn, tell me the truth. Nagkaroon ba ng encounter? Totoo ba ang nakarating na balita sa akin? May kuta ang mga rebelde sa mismong sityo kung saan ka nagtuturo? Ma'am? Hinihintay ko lang talaga na ikumpirma mo. Totoo po, ma'am. At nung isang araw, nagkaroon ng encounter. Natakot ako para sa mga bata. Pero higit akong natakot na may mangyari sa aking masama at maiwang mag-isa si Dindi na para palaki ng anak namin. Bakit hindi mo agad sinabi, Glenn? Wala tayong laban sa mga armas ng... Hindi nila tayo kalaban. Naroon ka para magturo. Naniniwala akong kung totoong para sa bayan ang adhikain nila, irerespeto rin nila ang dahilan kung bakit ka naroroon bilang guro.
Teacher Glenn, nangako kang hindi iiwan ng mga bata. Magbabakasyon lang ako, Minnie. Bagong panganak ang misis ko at kailangan niya rin ako. Yan ba ang totoo? Oo. At tulad ng naipaliwanag ko sa mga magulang na katulad mo, ang mga bata ay hindi ko basta iiwan. May ibinigay ako sa kanilang learning materials. Sasagutan nila ito araw-araw. Si Kulot ang inatasan ko na mag-supervise sa mga mas bata sa kanya. Kailangan tiyakin niya na araw-araw bawat page ay masasagutan niya. Pati na ng mga nakakabatang mag-aaral. Babalik ka pa ba? Minnie, Hindi ka makasagot. Katulad ka rin nung naunang guro. Hindi ako dapat naniwala sa'yo. Minnie, sandali! Ay, hindi mo siya masisisi, Sir Glenn. Nawala ang tiwala niya sa unang gurong tumuntong dito eh. Babalik po ako, Mang Efren. Gusto ko lang makapag-isip muna kung tama pong ibuwis ko ang buhay ko sa pagtuturo habang may pamilya akong naghihintay at umaasa sa akin. Naiintindihan kita. Salamat po, Mang Efren. Pero sana, bumalik ka ha. Teacher Glenn, totoo po ba? Aalis kayo? Bakasyon lang, Kulot. Kailangan kong gawin ito. Dahil po ba sa encounter? Nagbili na ako sa'yo. Ang learning materials kailangan masagutan ninyo. Ikaw ang una kong tatanungin pagbalik ko rito. Siguruhin mo masasagutan ng mga bata ang lahat ng aklat, ha? Opo. Babalik po kayo? Oo. Pangako po. Hay, Kulot. Halika nga. Tahira natin yung mga luha mo. Huwag kang umiyak. Mangako po kayo. Kulot, mahal ko kayo. Kayo mga tinuturuan ko. Sabihin niyo pong babalik kayo. Oo, Kulot. Babalik ako. Tahan na. Huwag ka na umiyak. Pangako, babalik ako. Hindi ako naniniwalang basta ka lang magpa-file ng leave dahil lang sa amin ni baby. Mahal, huwag ka na maghanap ng ibang dahilan. Yun ang totoo, kaya isang buwan mo ako makakasama. Matutulungan kita mag-alaga ng anak natin. At magbabanding kami ni baby ng matagal-tagal. Hindi siya lalaki na hindi ako kilala. Siguradong isang buwan ang bakasyon mo? Oo, pinayagan ako ng head namin. Ay, salamat naman. Ayokong habang buhay kang magdadamdam sa akin. Malaga kayo sa akin ni baby. At gusto ko namang sa pinakamahalagang panahon ng buhay natin bilang mag-asawa, narito ako para sa iyo. Glenn, salamat. Hindi talaga ako nagkamali na magpakasal sa'yo. Hindi ka talaga nagkamali dahil mahal na mahal kita. Salamat. Mahal din kita. Salamat nagpasya kang gawin to. Ina, ito na pong nahukay kong kamote. Sige, linisin mo na anak. Pakuluan na natin agad para may almusal na tayo. Opo. Pagkatapos, tipunin mo ang mga bata sa classroom para sabay-sabay ulit kayo magsagot ng mga aklat, ha? Opo, Ina. Masaya po ko. Malapit na naming matapos sagutan ng mga aklat. Natutuwa nga rin ako, Kulot, na kahit hindi ko nababasa ang sinusulat mo, may natututunan ka mula kay Teacher Glenn. Ako rin po, Ina. Sige na, anak. Hugasan mo na mga kamote at magpapadingas na tayo ng apoy. Opo. Natatanaw ko si Commander. Kasama ang mga tauhan niya. Palapit na sila dito. Mili, hindi na namin nakikita yung guro. Nasaan siya? Nagbakasyon po, Commander. Kailan siya babalik? Hindi po namin alam Kompleto ng investigasyon ng mga tauhan ko. Nakumpirma namin hindi sa spiya, talagang nandito lang siya para magturo. Salamat po, Commander. Pero sana po hindi na ulit mangyari ang enkwentro. Dinaramdam ko, Mili. Wala kami ipapangako. Hindi kami gaganti ng putok kung hindi nila tinambakan ang aking mga tauhan. Tuloy ang aming pinaglalaban, pero gusto kong tiyakin sa inyo, hindi namin gagalawin ang guro. O sino mang guro na ipapadala pa rito. Malaya kayo ipagpatuloy ang paaralan. Salamat, Commander. Sana nga ho bumalik si Teacher Glenn. Umaasa mga bata na babalik siya Sana hindi niya biguin ang mga batang natutuhan na siyang mahalin. Sana nga.
Ipinatatawag ka ng supervisor nyo? Oo, Dindi. Kailangan mag-report ako bukas ng umaga sa Education Agency Office. Bakit kaya? Hindi sinabi sa text message, pero sabi good news. Bibigay daw sa akin ng details pagpunta ko bukas. Baka nakahanap sila ng ipapalit na teacher sa'yo. Ibig ko sabihin, bilang teacher sa bundok, baka ibalik ka na nila sa kapatagan. Dindi, Bigla ka na lungkot. naalala ko ang mga batang tinuturuan ko. Napamahal na sila sa akin eh. Glenn, Para ko na rin silang mga anak. naiintindihan ko pero ano nga kaya ang ibabalita sa iyo ng supervisor? Hindi ko rin alam. Wala akong ideya. Pansamantala kong kinalimutan ang duties ko bilang guro. Dahil gusto kong mag-focus muna tayo sa inyo ni baby. Masaya ako na nakasama ka namin na matagal na panahon. Pero ilang araw na lang, kailangan mo na namang bumalik sa bundok. Oo, at ang sinabi sa akin sa text message, may kinalaman nga raw sa pagbabalik ko sa bundok ang ibabalita nila. Salamat at maaga kang nag-report dito, Glenn. Salamat, ma'am. Excited na rin po akong malaman kung ano ang development sa mga request ko. Well, for one, yung request mo para sa power source, para makagamit kayo ng laptop at internet connection, hinahanapan pa rin namin ng paraan. Pero itong isang request mo, na-actionan na. Alin po sa mga na-request ko, ma'am? Yung tungkol sa dagdag na teacher. Isinama namin sa request ang tungkol sa improvements na na-accomplish mo sa lugar, pati ang update sa mga batang tinuturuan mo. Natuwa ang Education Agency sa report na isinabmit mo kaya hindi lang isa ang ipapadala na teacher na makakasama mo, kung hindi dalawa. Totoo po, ma'am? Yes, inaayos lamang ang papers nila para formal na ilipat ang assignment nila. Salamat po. Kailan sila darating? Kasabay mo sila. Pagkatapos ng bakasyon mo sabay-sabay na kayong aakyat sa bundok kung saan naroon ang sitio. Salamat, ma'am. Napakagandang balita nito. Matutuwa ang mga bata. May dagdag na guro na silang makikilala. Nakikisama ang ilog ngayon, Sir Glenn. Payapat, hindi rumaragasa, oh. Naniniwala akong kahit ang kalikasan sa paligid ng bundok, natutuwa sa pagdating ng dalawa kong kasamang guro. Ay, masaya rin po ako. Kahit mas marami kang buwat na gamit namin. Ay, ayos lang, Sir Glenn. Kahit nadagdagan nyo pa, basta para sa mga bata. Okay, mga kasama. Nakatawid na tayo sa ilog. Ngayon, 2 oras tayo maglalakad paakyat sa bundok. Doon natin makikita ang sitio at mismo location ng paaralan. Okay, Glenn. Sige, mauna na kami. Sunod kami. Konting tiis na lang. Mararating din natin ang destinasyon natin. Ina! Natatanaw ko na si Mang Efren. Kasama na niya si Teacher Glenn. Oo nga, Kulot! Tumupad siya sa pangako. Bumalik si Teacher Glenn. Sasalubungin ko po sila. Ay, teka lang. May kasama sila ni Mang Efren. Isang lalaki at isang babae. Sino po kaya sila? Hintayin na natin sila rito. Ayoko po, Ina. Sasalubong na po ako para tulungan sila sa mga dala nila. Teacher Glenn! Teacher Glenn! Bumalik ka po! Tinupad niya po yung pangako niyo! Oo, Kulot. Kumusta na kayo? Mabuti po! Nasagutan po namin yung mga aklat. Aba, mabuti kung ganun. Sino po mga kasama niyo, Teacher Glenn? Mga guro din sila. Hindi lang ako magtuturo sa inyo. Sila Teacher April at Teacher John. Sasamahan mo sila, Kulot, sa classroom para makita nila ang itinayo nating classroom. Sige po, tayo na po. Sumunod po kayo sa akin. Okay, salamat. Akin na po ang dala niyo. Tutulungan ko na kayo. Oy, thank you. Ito. Hindi ka pa ba uuwi sa kubo nyo? Gabi na, Kulot. Masayang-masaya lang po ako na bumalik kayo at ngayon, 3 na kayong guro namin. Para mas marami kaming maituro sa inyo, gusto mo ba yon?
Opo, at hindi lang po yun ang gusto ko, Teacher Glenn. Ano pa ba ang gusto mo? Gusto ko po sanang maging guro rin tulad nyo. Hindi ka natatakot? Saan po? Nakaipadala ka rin sa delikadong lugar kung saan may rebelde at nangyayaring mapanganib na engkwentro. Hindi po, kasi mula nang matuto kong bumasa sa tulong nyo, naisip ko po, kapag naging guro rin ako, magagawa ko rin ang ginagawa nyo, ang magturo sa bundok. Kahit bata pa po ako, nakita ko po kung gaano kahirap pang hindi man lang alam isulat ni Ina ang sarili niyang pangalan. Gusto ko pong matulungan kahit ang matatanda sa tribo namin, pati si Ina. Kaya po, hindi ako natatakot kahit may mga rebelde pa. Natutuwa ako marinig yan sa'yo, Kulot. Hindi ka lang matalino, matured ka rin sa edad mong 10. Sa tingin mo, Teacher Glenn, kaya ko rin maging guro? Oo naman, Kulot. At bilang guro nyo, sisiguruhin kong magkakaroon ng katuparan ng pangarap mong yan. Kulot! Ay, narito ka pa pala. Iniistorbo mo si Teacher Glenn. Oras na ng pahinga nila. Okay lang, Mini. Sa tulong ng ilaw mula sa gasera, tinatapos ko na ang lesson plan para bukas. Sige, sir. Iuwi ko na tong batang to. Masyado na madaldal. Gusto niyang maging guro, Mini. Siguro, sir, matutupad yan kung makakapag-aral siya sa bayan, sa kapatagan. Gagawin namin ang lahat para matulungan si Kulot. Kapag natapos niya ang elementarya, ihahanap namin siya ng scholarship sa high school. Hanggang kolehiyo, gagawa natin ang paraan para maabot ni Kulot ang pangarap niya. Salamat, Sir Glenn. Bumalik kayo. Hindi lang ang mga bata ang natuwa, lalo na kaming mga magulang. Dahil sa unang pagkakataon, may tunay na nagmalasakit at nanindigan para turuan ang mga bata rito sa aming tribo.